Welcome to Anne's Kitchen! So for today's video, dahil Good Friday, bawal ang meat, di ba? So magluluto lang ako ng soup mussels. Meron din akong ditong crayfish, basa fish, tsaka maraming spinach. So pag araw kasi ng Good Friday, hindi tayo pwedeng kumain ng meat at tsaka hindi kami yung family na lalabas, ganyan. Dito lang kami magsalo-salo lang kami, then later manunood kami ng yung 10 Commandments para at least natuturuan din yung mga bata kung ano ang meaning ng Good Friday. Yun lang mga sisilabs ko, dyan lang kayo ha, mag-start na akong magluto. So mga sisilabs, naglagay na ako ng oil dito ko sa casserole ko, tapos pinapainit ko lang siya. By the way, bumili ako ng mussels na yung may shell at saka walang shell. Kasi minsan, di ba, gusto natin kumain ng kumain, tapos kailangan pa natin tanggalin yung mga shell sa isa. So, ang ginawa ko, bumili ako ng naka-shell at saka ng puro, ano lang, yung puro ganito, puro laman lang siya. Nahugasan ko na to. So, ang ginagamit ko is ginger na naka-bottle kasi mahal ang ginger dito, sobrang mahal, 22 per kilo. So, parehas lang naman na ginger yan. So, ito ang ginagamit ko, yung ginger paste. Tapos, meron akong garlic. Kasi susubukan kong pakainin yung mga anak ko ng mussels na to. Kaya kailangan natin sarapan, di ba? Sana mapakain ko sila, no? So, maglalagay na ako ng dahil mainit na yung kaserola ko. Hinaan lang natin yung apoy. Maglalagay na ako ng gabihan natin ng garlic para matanggal yung lansa, di ba? So, ayatin na siya. Ang daming laman. Favorite ko kasi ito eh. Ang daming laman ng mussels. So, tatakpan ko muna siya. Mamaya ko na siya lagyan ng patis. So, after 5 minutes, lalagyan ko na siya ng patis. Last year, naalala ko, every year, nagluluto ako ng binignit. Binignit, bilo-bilo, or sampalot in Kapampangan. Kaya lang, ako lang ang kumakain. So, madaming nasisira. Hindi sila kumakain. So, kaya nga yung araw na to, Good Friday, magluluto na lang ako ng seafoods para makakain ng lahat. Tapos bumili ako ng mga maraming fruits kasi ito yung magiging naming araw na to. Ganito namin sineselebrate hindi naman celebrate, ang Good Friday. Para bang solemn lang siya, family lang. Tapos hindi mo kailangan lumabas, sa bahay lang kayo. Tapos tuturuan mo yung mga bata, explain mo bakit kailangan mag-importante itong araw na to, di ba? Ayan na mga sisila, haluin ko na siya. Tapos maya-maya lalagyan ko na siya ng water. So habang hinihintay natin maluto yung mussel soup, ihiwain ko muna itong mga fruits. So meron ako ditong watermelon at saka meron ako ditong seedless na grapes at saka mandarin.
So, ayun yung magiging sauce namin. Mamaya, tatanggalin ko na yung skin niya para madali na lang siyang kuhanin ng mga bata. Natapos ko nang hiwain yung fruits namin, yung watermelon ba ito ang tawag dito? Ito, tsaka ito. Marami din kaming chocolates para sa Sunday. Ito ba? Di ba pag Sunday yung mga bata, nung naalala ko nung bata pa yung mga anak ko, pag Sunday, magtatago kami ng mga, pag Easter Sunday na magtatago kami ng mga chocolates sa bahay, hanapin nila. Iba talaga pag mga teenager na sila, nag-iiba na yung gusto nila, hindi na sila naghahanap ng itatago mo pa yung chocolate, yung mga parang laro-laro, ganyan, yung egg hunting, hindi na sila ganun. At mga 3 years na silang hindi nag-egg hunting kasi hindi na nila yun hinahanap. Masarap talaga pag bata sila, di ba? Kaya i-enjoy natin bawat oras na kasama natin yung mga kids natin. And by the way, ayan na, kumukulo na yung mussels natin. Pwede na natin lagyan ng water. Mainit siya pala. Ayan, nalagyan ko na siyang water. Then later, magluluto ako ng yung basa fish, ipa-fried ko. Yun ang pinakaayaw na ayaw ko sa pagluluto. Yung mag-fried ako, kaya mostly yung mga isda, nilalagay ko na lang sa oven. Pero syempre, iba pa rin yung fried, di ba? Susubukan ko mag-fried na hindi tumatalsik talaga. Diyan lang kayo mga sisilabs. So, tignan natin mga sisilabs. So, ayan na siya, kumukulo na siya. Di ba madali lang naman lutuin yung mussels? So, lalagyan lang natin siya ng konting kick ng dried chili flakes. Konting-konti lang. Kayo mga sisilab, ano nyo ngayon? Prefer nyo? So, ilalagay ko na yung mga, yung mga leaves na to. Pasensya na kayo ha, kasi baguhan nga lang akong nagbablog. So, hindi ko pa alam yung mga angle-angle kung paano. Kaya, pagpasensya nyo na, matututo rin tayo. Darating tayo dyan. So, maraming spinach ang nilalagay ko kasi mahilig ako sa spinach. As in, madami talaga. Tignan nyo siya gaano karami ang spinach na nilalagay ko. Dalawang bundle kasi ng spinach ang binili ko. So, gusto ko ilagay silang lahat. Masarap yun. Tapos maraming mussels, maraming spinach. Tapos may konting kick siya ng anghang, di ba? Sana magustuhan ng mga boys ko. So, ayan mga sisilab, luto na itong soup mussels natin. So, yun na natin mga pwede sa gagamitin ko yung tapos magpa-fried na ako ng basa fish. Ito yung ginagamit kong pang-fried kasi medyo, yung pang-steak kasi nakaangat siya talaga dito, hindi talaga siya dumidikit. Ayan. So, pag nagpa-fried ako mga sisilab, kinukulong ko ito kasi tumatalsik kasi yung mantika, diba? So, kinukulong ko lang siya ng ganyan. May mga sunog na nga siya sa gilid eh. Ayan. So, magpa-fried muna ako ng fish mga sisilabs. So, eto yung fish mga sisilabs. Meron na tong salt. Nilagyan ko ng salt kanina. Tapos pinatuyo ko. So, good luck sa akin na hindi ako matalsikan. Takot na takot talaga ako mag-fried ng isda talaga.
kapag nagpa-fried ako ng isda, Diyos ko po, tumatalsik talaga. Tapos, sabi nila pakainit-init yung mantika. Ginagawa ko naman yun. Pero, tapos hindi pa ako nakaka-perfect ng isda, yung fried isda talaga. Kaya madalas nilalagay ko lang siya sa oven. So, dyan lang kayo. Good luck sa akin. So, pinapainit ko na lang tong mantika na sobrang hina ng apoy. Kung mapapansin nyo, yung kitchen ko is lahat red yan. Ayan. Yan. Hindi yung sobrang red na red. Ganyan. Hilig ko talaga yan. Basta yung kitchen ko, yan yung ano ko. Motif ng kitchen ko. So, ilagay na natin yung fish. Naku, good luck sa akin. So, meron akong pangharang na ganito. Pasensya na, ganyan ang itsura kasi nasusunog na siya sa gilid. So, good luck. Nakakatakot. Ayan, nalagay ko siya. Tatakpan natin. Sana makuha ko siya ng buo kasi usually pag nagpiprito talaga ako, nasisira talaga sila. So habang hinihintay natin maluto yung fish, ilalagay ko na tong crayfish ko. Yan. Crayfish with garlic siya. Ang cute niya, oh. Ganyan siya. So, isasalang ko na rin siya sa kalan para sabay-sabay ng maluto lahat. Isasalang na natin yung crayfish. Ano lang siya dito, mga 15 minutes. Mahinang apoy din siya. So, gusto ko sanang dessert is yung yung binignit. Kaya lang pag magluluto ako, masisira lang, wala naman kakain. Ako lang. Pagpasensya na yung noo ko, napakalaki. Nasugat ako kanina sa paghiwa ng fruits dahil bagong pala yung namin, yung knife. So, mga sisi loves, naluto na tong crayfish ko. Ayan. Pakita ko siya sa inyo. Ayan siya. Tapos, alam niyo ba yung fish struggle talaga akong pagluto? Ayoko na sanang ipakita sa inyo. Pero sige, papakita ko pa rin. Alam niyo talagang pag nagluluto ako ng fish, gaya ng sinabi ko, hindi ko talaga yan siya na-perfect. Kasi tatlo na talaga yung nasira. Ayan. Ayan. Tatlo na yung nasira, as naputan. Kasi mainipin ako sa pagpa-fry ng fish kasi matagal, di ba? So, dapat pag nagpa-fry ka, di ba, talagang bago mo siya baliktarin, talaga luto-luto na. Naiinip ako. Binabaliktad ko. Kaya ang tendency is nasisira sila. Kaya, ayan. Mamaya, after nitong fish, magpe-plating na ako mga sisilabs kasi alas 12 na kakain na kami. Kain na rin kayo mga sisilabs ha. Pakita ko na lang sa inyo yung pag-plating namin. Kung saan pwede kong ipakita sa inyo yung pag-video sa mga boys ko kung nagustuhan ba nila o kakain sila ng mussels na to. Pero hindi kasi sila sa mga yung mga video-video, hindi sila sanay. Kaya syempre yung privacy nila kailangan pa rin natin respect. Kapag nasa mood lang sila, gaya ng pagpapasyal namin, pero yung mga kakain-kakain, hindi nila masyadong gusto. Hindi kasi sila sanay sa social media, sa SOCMED. Wala nga silang mga social media. Ako lang talagang active. Pagpasensyaan nyo na ha. But I try my best na isali ko sila sa vlog. Siguro sa pamamasyal na lang. Pero yung pagkain talagang hindi. Saglit lang.
sila, tapos na ako mag-fry ng fish. Gaya ng sinabi ko, hindi talaga ako maka-perfect ng pagluluto ng fish. So, ito na yung mga pagsasaluhan namin ng family ko, ang Team CL. So, may crayfish kami, may basa fish, may mussel soup, seedless fruits, at saka may watermelon. Kukunin ko saglit. Ayan. So, iniinit ko yung rice namin. Nakikita niyo, ayan. Bagong luto. Ayan na yung pagsasaluhan ng Team CL ngayong araw ng Friday. Habang pagkatapos namin kumain, manunod kami ng Netflix about God. Dito lang kami sa bahay dahil nga itong araw na to is solemn. Kailangan natin magdasal. Tsaka para sa family, hindi ito yung time na mag-party. So ipapakita ko sa inyo ng close-up. So yun lang mga sisilabs ko. Salamat sa pag-watch. Please don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the bell for more video para updated kayo sa mga video. Yun lang, maraming salamat mga sisilabs ko sa pag-watch. Bye!